Okay mga kasolar, ngayong araw na to ay mag-unboxing tayo. So, gagamit tayo ng isang brand ng MPPT inverter. So, kagaya din ng ating power na 1 kilowatt. Ganun dito, 1 kilowatt. So, buksan na natin, huwag na natin patagalin. So, sa back, ito makikita nyo, yung user manual. So, dapat matahin to. Kasi, siyempre, importante yung mga settings nito, no? So, meron siyang kasamang ganito. Kita nyo. So, mamaya natin malalaman kung pasan. Saka ito. May kasama siyang ganito, ha. Tapos, susunod, may kasama siya. Ito maganda. May kasama na siyang battery cable. So, yung kapal, parehas na lang din yung nakakabit sa atin. So, tatago na lang natin to. So, ito na. Mabigat. Mabigat siya. So, yan. Naka-styro siya ng ganito. Mabigat. Mabigat ko tapaw mo. Kasi ano to magandang ano nito yung transformer nito round. So, radal cut ito. Yan. So, yan. Ito, sandom. Ayan. Pakita ko. So, ganito yung puwit niya, yung ilalim. Yan. May isa siyang plug dito. Tingnan natin. Output pa sigurado. AC output. Isang output lang pala to. Baka yung dalawa, yung sa 24 volts nito. Meron kasing version na 24 volts eh. So, ito isa lang. Isa lang yung output niya. Meron pa, dalawa. Meron din siyang output dito. Tig-isa. So, parehas pala ng power. Isang output, saka isang output din dito. Ayan. Tapos, yan, mga input na yan. PB, saka yung AC input. So, ganito ang itsura niya. Mabigat ha, kasi ang transformer nito pabilog ang transformer. So, yan. So, nandito yung battery. Dito ilalagay yung sa battery niya, yung battery input niya. Okay. Toroidal. Solar inverter. Pure sine wave. Yan, nakalagay na. Pure sine wave. Inverter. So, nandito yung kanyang, exhaust, yung parang, singawan. At yung kanyang, exhaust fan. Dito. Isa lang. Parehas din yung, Hindi ko lang kung ano to. Wi-Fi. GPRS. So, meron siya. Yun ang lamang nito, meron siya. Yung meron ha, kasi nakatornilyo eh. Hindi ko alam ha, kung pag binuksan ko to, kung ano yung nasa loob nito. Tingnan natin. Yun, connector. So, hindi ko alam. Siguro, pag bumili ka dyan, may kukonekta. Akala ko yung diretso na siyang, parang LAN card. Hindi gano'n. Ayan, ayan. Pang PC, parang VGA gano'n. Gano'n yung dating niya. Sarado na natin, hindi natin gagamitin. Yung device na yun, siguro, nasa 1,000 plus din. Para makontrol mo siguro ito sa, Android, kung may app ka. So, wala nang iba dito. Wala na. Okay, so yun. So, yan. So, kapitan natin kung paano. So, yung frame na bakal ang ginawa natin, inalis natin, so sinantya muna natin. Pero kailangan natin itong ikabit para siyempre yung tamang allowance, makuha natin yung tamang allowance sa pagitan ng mga MCCB. So yan, kinabit natin. And then lalagyan natin ng markings. Yan. So kailangan talaga 2 tao kayo pag gumagawa niyan. So saka natin binatasan diyan. Tapos yung ilalim. Meron siyang ilalim yung hawak nating maliit. Kanina yung pala ay pang brace din sa ilalim. So binutasan na ulit natin gamit ang Barena o drill. Tapos nakabili rin tayo ng pamalit na MCCB kasi masyadong mababa, 63 lang to. So meron na tayong pamalit na 125 ampere. Kung dapat ganun. So papalit na rin tayo na mas mataas, no? Ayan. 125 yan.
Kapag kasi mababa lang MCCB mo, maaaring masunog yon dahil siyempre nagdodoro ng mataas na kuryente galing battery. Siyempre kapag ang load mo medyo mataas-taas, pwede masunog yung wire o yung MCCB. Kaya para mas maganda magdoro ng power, kailangan mataas ang MCCB mo at makapal din ang wire mo. So ganun yan. Katapos yan, ikinabit na natin yung ating bagong MPPT Samdon MPPT inverter po yan. So medyo mabigat kaya talaga pinagtutulungan namin. So pagkatapos siyempre ay ilalagay na natin yung cable ng battery. So ginamit natin yung cable niya kasi kailangan meron siyang terminal slot na round yung pinaka-MPPT niya, kaya pala may kasama siyang terminal slot na may cable na merong terminal slot na round. So ang ginawa natin, pinutol lang natin kasi pinadaan pa natin ng MCCB nga dito sa 125 ampere natin. So yun, dahil makapal na naman yung wire natin dito, tamang wire na yung ginamit natin from battery, pinutol na lang natin. Tapos sunod, dinilagay na natin yung PB. Yan, dyan mo ilalagay yun kasi nakalagay dyan PB o panel in. At sumunod, nilagay na rin natin po yung AC in. Siyempre gagamit tayo ng AC in dahil nga iisa lang po yung panel natin na 555. So pang backup talaga yung AC in case lang na mahina yung harvest pagka maulan. Pero kung dalawa na po yung panel natin, hindi ko nakakailangan ng AC in backup. So ayan, naikabit na natin maayos. Ito nga, buksan natin yung battery. Tapos may on and off to eh. So yun, na-switch na natin. Ayan. Ayan ang Samdon na 1 kilowatt. Hintayin lang natin. So yun, nag-distribute na agad yung battery niya. So makikita nyo 220 at may 60 Hz, no? So on na rin po natin yung PB, yung panel. So dahil gabi, nakabang lang yan. Bukas yan, mag-distribute, mag-harvest yung ating panel. Katulong tong ating charger. Maganda tong Samdon dahil yung AC in nito may pagpipilian kung ilang level lamang. Ayan po yung kabuuan. Bagay na bagay sa pintura natin, dikit na dikit yung ating Samdon. Bakit Samdon ang pinalit natin doon sa ating Power na 1 kilowatt? Dahil ang Samdon ay toroidal na to. So mas tipid to pagdating sa konsumo ng battery mo. Maganda ang toroidal. So tingnan natin yung settings niya. Hindi pa natin kabisado ito kaya ito yung mga susunod na pag-uusapan natin. So yun, makikita nyo naman nandyan yung mga disconnect at yung mga reconnect. Makikita lahat dito. So pwede mo palitan yan. Okay. Ayan, 13.4 ang battery natin pang kasalukuyan. So baba. Kaya ayan, 60 Hz. Makita nyo. 60 Hz po ha. Saka yun nga, yung sa AC niya, pwede ka makapili kung ilang ampere ang charging niya, no? Yun ang maganda dito. Ayan, no? Toroidal solar inverter. So, ayan, no? Yung specs niya, nakalagay din doon sa kanyang, casing, indicator description. Nandiyan na. Tapos, ito yung, niya, specs niya pa sa gilid. So, ayan, abangan nyo na lang yung susunod nating episode. Ito ay gagamitin na natin kung maganda ba siya o hindi.